Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kaniyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nagpapatuloy sa umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya, ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ang kapistahan ng 3 magkakapatid na kaibigan ni Jesus. Madalas dumalaw si Jesus sa bahay ng magkakapatid na ito. Sila ay nakatira sa Betania na mga 2 kilometro lang mula sa Jerusalem. Siguro kapag pupunta si Jesus sa Jerusalem, dumadaan siya sa kanila. Si Lazaro ay iniyakan ni Jesus nung siya ay namatay. Kaya nababanggit ng ibang mga tao kung gaano niya kamahal si Lazaro na umiyak siya para sa kanya. Siya ay binuhay ni Jesus sa patay. At dahil dito naging tanda siya ng malaking kapangyarihan ni Jesus at marami ay naniwala kay Jesus dahil sa kanya. Maaring si Martha ang panganay na magkakapatid. She was always the one in control, in charge. Siya ang umaasikaso sa pagtanggap kay Jesus. Ganun siya kalapit kay Jesus na napagsasabihan niya si Jesus na sabihin man sa kanyang kapatid na siya ay tulungan. Ang kanyang pagmamahal kay Jesus ay pinakikita niya sa pag-aasikaso sa kanya. Si Maria naman ay mas gustong makinig kay Jesus. Hangang-hanga siya sa mga aral ni Jesus. At sinabi ni Jesus na ang kanyang pagtanggap kay Jesus sa kanyang pakikinig ay mas mabuti kaysa pagkabisi ni Martha. Siya rin ang naghugas ng paa ni Jesus ng mahalimuyak na pabango bilang paghahanda sa kanyang kamatayan. Ayon sa tradisyon, ang 3 magkakapatid na ito ay nag-alay din ng kanilang buhay para kay Jesus. Naging martir din sila.
Pinili ang pagbasa natin ngayon dahil sa pagmamahalan ng magkapatid at dahil sa kanilang pagmamahal kay Jesus. Kung nasaang mayroong pagmamahalan, nandoon ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay una sa lahat galing sa Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. Kaya sigurado tayo na mahal tayo ng Diyos. Dahil sa ganoong katindi ng pagmamahal niya sa atin, magmahalan din tayo. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay nagpapakita sa atin sa ating konkretong pagmamahal sa ating kapwa. Hindi natin maaring mahalin ang Diyos na hindi natin kinikilala at hindi natin nakikita ang ating pagmamahal sa kapwa na nakikita natin. Ang Diyos na hindi natin nakikita ay minamahal natin sa ating kapwang nakikita natin. Ang isang konkretong pagpapahayag ng pagmamahal ay ang hospitality. Ang ating pagtanggap sa mga bisita kahit na hindi natin sila gaanong kilala o nagugustuhan. Ang hospitality ito ay buhay pa sa ating mga probinsya. Talagang mapagtanggap ang mga tao. Kahit na wala naman silang maibibigay, nagsisikap na magpakape man lang at ibinabahagi ang konting mayroon sila. Buksan natin ang ating sarili sa ating kapwa at nabubuksan natin ang ating sarili sa Diyos. Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, mga kaibigan ni Jesus, tanggap rin mo rin ako sa iyong mga panalangin. Tulungan ninyo akong maging palaging bukas sa pagtanggap sa aking kapwa. Matularan ko kayo sana sa ating pagiging hospitable. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.